Yun, rolling na kami. Guys, magandang gabi ulit. Gabi ulit ako magre-record dahil sobrang init dito sa Pilipinas. Sobra. Kahit hapon na meron 3-4 na ventilador. Ano talaga, ang init. So gabi ulit ako nag-record ng season 1 nitong podcast natin na to. Para hindi ganun na tagaktak yung pawis natin like from the last episode with Noy P. So ngayon medyo iba. Medyo iba to. Ibang approach ngayon to. It took me siguro 3 hours tapos nung actual na nandyan na yung guest natin. Medyo nataranta pa ako guys. So pero naayos naman. And subukan ko tong sistema na to. Tingnan ko kung ano. So kung makikita nyo sa video, yung mga nakikinig sa Spotify may video equivalent to ha. Kayo mga nanonood ngayon dyan sa video, kung makikita nyo na parang habang nag-uusap kami, ang likot ng mata ko, parang wag nyo isipin na hindi ko siya pinapakinggan ha. I'm just trying to figure out things dito na setup. Kung ano-ano mga gadget mga pinagkakabit ko ngayon dito. Just to make my life easier pagdating sa post-production. Kasi just like what I've said, ayoko ng mga editing, ayoko ng mga tinitweak-tweak. Kung ano yung napag-usapan namin, that's it. After this, post na kagad. Tapos, move on to the next episode. Tonight, guys, is a very special episode. Yan, para sa akin dito sa Buhay Rock and Roll. Kasi guys, kasama ko sa kabilang linya, mamaya papakita ko sa inyo. Excited na ba kayo dyan? Sa mga nagmo-monitor sa akin. Siya po ay isa sa mga tinitingal lang drummer nung panahon namin. And super bait na tao guys. Bukod doon, naging kabanda ko siya sa isang gig. So, unfortunately, isang gig lang yung nangyari sa amin. Pero super the best gig ever na naranasan ko din na experience na yon. Sobrang saya nung gabi na yon. Currently wala siya dito ngayon sa Pilipinas, and as a continuation dito sa ating June Independence Month celebration episode, siya po isang OFW also working abroad, and alam naman natin kung bakit natin tinawag na bayani ang isang OFW. So yan po siya. At hopefully, meron siyang maging extra at makapag-sponsor siya dito sa program natin. Yun, narinig niyo yung boses niya guys. Okay, wag na natin patagalin. Ipakilala natin ang pinakamalupit kong kaibigan at drummer. Ngayon ay nasa ibang bansa, si Arnold Bukalan, a.k.a. Noli. Viewers ni Pao. Yun siya guys. Master. Idol din nito eh. Kamusta Nols? Ayun, ayos lang kasi nakakaano lang, 'di ba? Nakaka-excite na merong ganto, parang kamustahan, tsaka ano uli natin, parang nagta-time machine lang ba sa nakaraan pag nag-uusap tayo. Actually, isa sa mga kwentuhan natin, parang paano kaya kung tayo yung ini-interview, di ba? Tapos ano kaya yung pakiramdam? So, never natin na-experience. Ewan ko naranasan mo, pero ako, konti lang eh. Hindi naman yung parang mga pinapanood ko ngayon ng mga interview ng mga miyembro ng banda. At saka, nung panahon nakasagsagan ng banda talaga, lagi tayo nanonood ng mga interview, fina-follow natin yan. Actually, bihirang manood eh. Nagbabasa nga tayo ng interview sa mga magazines. Ganyan. So, just to get a feel of kung ano yung pakiramdam na ini-interview, ganon, tapos nasa music pa yung ng sistema mo. Ito na yon, kunyari ako yung hindi, wag na kunyari, ito na talaga. Sige. Ako na talaga yung may-ari ng program, ako na talaga yung producer ng program, tapos ikaw talaga yung artist na ini-interview natin at nakikinig yung mga fans mo. Gusto nilang malaman yung mga bagay-bagay tungkol sa'yo. So, season 1, Nols, is bigyan kita ng idea. This is just really intended for paano ba? Paano ko ba sabihin? Parang pinag-aaralan yung kung paano mag-podcast, paano gumawa ng isang show. Kasi hindi naman talaga ganito tayo nung araw. Oo, ano na to, memories na to. Kumbaga trial and error. Oo. Correct. Trial and error. Hindi naman talaga to hindi naman talaga ako DJ or host or ano. Kaya lang,
yun nga, just like what I've said sa mga previous episode, kailangan kong gumawa ng outlet. And nakakatuwa kasi for every time na matatapos yung isang episode, excited ako sa mga susunod na episode. Just like kanina, di ba? Kaya nga sobrang excited ako eh. Ibang oras natin pero pinilit nating magtagpo. And then yun nga, para ma-feel naman natin na tayo yung mga artist ngayon na pinapanood at pinapakinggan lang natin nung araw. So guys, si Noli po ay to be honest, college classmates kami. Yan. Tapos ako muna magbibigay ng intro. Ano siya? Isa siya sa pinaka-sputing manamit nung araw. Meaning, kumbaga parang cool na cool siya. Alam mo yung mga anime guys na mga yung mga parang ganun siya. Kasi uso Ghost Fighter pa nung araw eh. Pero parang ganun siya. Tapos, ayaw niya magdala ng bag, notebook lang. Naalala ko mga PE uniform kasamang nakatupi yan sa notebook binder niya. Tapos hindi nagugusot 'yon pag nagpi-PE kami, palit siyang PE tapos ganyan. Tapos sabi ko, may something dito sa mamang to eh. Tapos parang ganun pagdating sa classroom, kami pareho kaming focus lang sa teacher, parang sa professor namin kung ano lang yung sinasabi, sige, ganyan. Tapos pag may assignment, sige. O tapos pag may... Pero hindi kami yung close noon. Meron kang... Yung classmate nating isa, si Bernie. Oo. Sila yung talagang... sila talaga yung dikit noon. Tapos isang subject, I don't know kung English ba to or... basta somewhere doon sa building 1, bigla kaming naging seatmates kami. Tapos pagkatapos namin maging seatmates, parang meron akong binabasang inlay. Naalala ko, yun ang pinaka vivid na alala ko with sa'yo, Nolse. Nagbabasa ako ng inlay ng Greyhounds. Tapos, nakita ko yung binder mo, meron ka namang inlay ng Chico Science pa nung araw. Oo, Chico Science. As in, Chico Science. Tapos, pagtingin ko sa'yo, tapos tiningnan mo ako, tapos wala na. Parang biglang yung genius na Noli tapos yung mabait kunyaring Pau, biglang nag-usap na ng mga music scene. Doon na nagsimula na, ay drummer ka, ay nagigitara ka, ay anong pinapakinggan mo? Tapos doon na kami nagsimula noon na kumbaga ayan, syempre college life, 'di ba? Parang everything goes, pero pagdating doon sa ganung usapan, kami na ni Nols yung halos pag nagkikita kami, may gig yung ay yung ganito, trivia, ay si ganito, ganun. So yan po yan siya. So sobrang saya nung college days ko na yon with Nols kasi ang dami naming eksena na rock and roll lang talaga. As in rock and roll lang talaga. And then eventually, sumali kami sa isang parang, parang ba yun? Parang college week ba natin yun? Ano ba yun? Yata parang gano'n, parang foundation, parang gano'n no? Tapos biglang merong barang Battle of the Bands. Battle of the Bands na basta lang may banda, sige. Yun, guys. So, sobrang... diba? Parang natatandaan ko pa, hindi pa masyadong, anong tawag dito, sa yung banda-banda, parang medyo baduy pa sa kanila yun, no? Kaya yung mga banda noon, bihira, onte. Kaya nung nagsimula na yung mga pagig na ganun, doon na parang dumami, no? Correct. Tapos yun nga pasensya na kayo guys sobrang excited lang talaga ako na na makakwentuhan si Nols. Kaya bumanat kagad ako ng ganun. Pero sorry, nakalimutan kitang kamustahin. Kamusta ka ba dyan? Saan lugar ka ba talaga mismo eksakto? Yun, good evening, Pao. Nagugusbap ako no? Sa mga throwback natin. Ayun, sa sa Saudi, dito sa Jeddah. Bali, dito, time namin is 5 p.m. Yan, medyo... While dito naman sa Pilipinas is menos 5, no? 9:55. Oo, kaya kanina sabi mo, alas 5 na. Nagre-ready na yun. Pagmerienda pa lang ako. Kaya sabi ko, Pao, okay lang ha, kain muna ako habang nagsiset up ka dyan. Ayan, sabi ko. Tapos Ayun. sabi mo,
nasa work ka pa. So meaning, pwede ka bang tanungin, ano bang ginagawa mo dyan? Hindi, actually off ko ngayon. Kanina lumabas na ako bumili ng pagkain kasi yun, dito nag-work ako as a manager sa isang yogurt shop. Nice. Pero sabi mo, pag Sunday, tumutugtog ka pa rin? Friday sa Every Friday. Every Friday. dati nagbabanda-banda kami kaso hindi siya ganoon ka dito, wala talagang gig lang sa bahay ganyan. So ngayon may namit akong accidentally lang isang kasama namin sa church. Yun, natanong niya kung drums ako yun. Tapos dinala niya ako dun sa ever since ayun parang way back 2018. Yun, every Friday na kami sa church. Sa church na ako ngayon nagpe-perform, hindi na sa mga mosh pit. Naranasan ko rin yan. Shout out kay Pastor na siya ngayon, Melchor de los Reyes. Yeah. And kay Kuya Migs. If you know Kuya Migs sa Zero Block. Oo. Kung naalala mo, parehong, yun. So, before na-invite nila rin ako, tapos naranasan ko rin yan na tumugtog sa church. Ang problema, alam mo naman, rock and roll tayo. So, baka maka-influensya tayo ng masama doon. So, hindi. Ang kagandahan naman sa amin, Pao, kidding aside, yes. yung gitarista ko, yung kasama ko na gitar sa banda, ang influence niya naman, shoutout kay David. Panoorin mo to. Metal naman siya. Shoutout David. Si David, metal yun. Metal, grabe. Oo, pero nasa church, no? Oo, heavy metal. Sabi niya nga, siya nga yung sa akin, sabi niya, merong mga metal pala na na Hillsong. Ang alam ko lang punk eh. Oo. Yung metal, sabi niya, gusto mo tugtugin natin? Sabi ko, uy, grabe. Ay, David, kung panoorin mo to, grabe. Yan, yung mga tugtugan mo yun, Pao. Nung naranasan ko there's this church sa Makati Cinema Square. I don't know kung nandoon pa siya, Day by Day Christian Ministry. It's with Pastor Ed Lapis. Tapos, I met the music ministry people, yung mga nagbabanda doon, tumutugtog doon. Hindi ko akalain na born again Christian siya kasi trash yung pantalon, long hair, malaki din yung butas ng tenga. Yung ano bang tawag mo doon? Ganon ka dati, di ba? Yung piercing mo sa tenga na malaki. Basta ganun yung itsura. Tapos, nagkikwentuhan kami, mamaya tumutugtog ng Hillsong. Sabi ko, tapos pero syempre nandun yung technicality, nandun yung skill na. Pero, sabi ko, okay pala, welcome pala dito. Sabi ko, welcome pala sa ganito yung ganyan na music. Tapos sabi, so, yun, nagulat din ako. So, shout out kay Master David. Oo nga. Sana ma-invite din natin, as one of the guests natin dito, tatlo tayo. Ayun nga ang masaklap kasi last year, nalipat naman siya ng ibang province. Kaya hindi na kami bali, pure Hillsong na talaga yung tinutugtog namin ngayon. Kasi malalaman mo, pag ang gitarista mo, metal eh. Meron siya, yung riff niya, yung riffings niya sa mga tugtugan, nagiging parang version nyo eh. May kaskas, may kaskas. Oo, tsaka version nyo. Ngayon talagang solemn. Pero wag ka, lately, rin kami, nag-Hillsong din kami. I just forget the title. Kasi nagbigay kami ng isang parang concert for a cause sa isang kaibigan namin na currently lumalaban siya sa battle with cancer. So, nagbigay kami ng isang set. Actually, 3 set ng cover songs para makapag-raise ng fund para doon. Tapos yun nga, syempre, para guided kami, nag-Hillsongs din kami doon sa set na yon. And then, nakakatuwa kasi, parang feeling mo original. Ganun pala yung feeling, no? Parang original song mo siya. Tapos, concert ang dating kasi people who are, syempre, Christian, born again, and into that kind of music, may kita mo lahat, nakataas ang kamay, tapos
alam mo yun, they're parang ganon yung feed, ganon yung eksena. So sabi ko, uy, stig ah. Sabi ko ganon, parang feeling ko tuloy, ito yung parang concert mo, parang gig mo talaga siya, alam mo yun. So yun. Anyway, so tuloy ko yung question kanina, no. So hindi yun nga, no, actually pwede pala, no, balikan natin si Master David. Kung may contact ka, pwede naman via Zoom din eh. So kung ano lang Sige. Kasi rin siya, pares ko rin siya ng oras, tsaka pares ng trabaho din sa food industry din siya nagtatrabaho. So ko rin sa kanya kung set natin. Yun. Oo, kasi ang maganda kasi dito sa natin, sa program natin, siya eh, parang smorgasbord of, parang wala tayong, walang, alam mo yun, no limit in terms of kung ano yung pwede mo pag-usapan. Tapos, kung parang mas marami tayong makuha, parang mas marami tayong mapulot. So, ito na, parang kunyari talagang, parang na-awkward na ako, si Nols yung ini-interview ko, guys. Isipin mo na lang, nasa may tayo, sa doon sa Makati Park. Yan. Lagi tayong tambay doon eh. Ganito, may mga tanong na ako, may mga question na ako para sa'yo, Nols. Ito yung unang tanong. Di siyempre nakilala kita, ang influence mo ng Chico Science talaga. And meron ka bang trivia about it? Alam mo, lately ko lang nalaman, meron pala silang member na na kumbaga namatay. Alam mo ba yun? Oo. Ano yun? Basis yata o percussionist, parang percussionist. Di ako sure Kasi kaya ako kasi alam ko yung basis nila. Doon sa Chico Science dati, na ako sila yung unang napakinggan ko na rap metal. Yung Revenge of the Giant Robot, okay. Yung unang-unang nilang correct. Unang-unang nilang album. And nanalo as best album cover. Nung panahon na yun. Sobrang underground nila. Nakita ko dun sa isang lang, parang sa bar, pumunta ako dun sa ate ko, nagtatrabaho siya sa bar, shoutout sa ate ko sa sa cable car, sa may Anong pangalan? Sa Muntinlupa. Sa cable car. Anong pangalan? Tatrabaho siya doon sa may bar. Tapos may mga magazine sila doon. Anong pangalan? Anong pangalan ni ate mo? Si Ate Christy. Ayan, shoutout Ate Christy. Oo, shoutout sa ate ko. Shoutout Ate Christy. Pumunta ako sa nila doon sa may Alabang Town Center yata yun eh. Yung cable car. Correct. Yung nauwi ko yung isang magazine, sobrang nipis niya. Tungkol siya sa music. Kasi nga nakita ko may mga banda, may mga picture ng gitara. Sabi ko, di binasa ko. Tapos yung sa last page niya, pinopromote nila yung Chico Sai. Ang album ng Chico Sai cover niya is anime. Di ba dati mahilig ako sa anime? Yung mga anime siya. Magaling ka rin mag-drawing eh. Lang yung nakita ko na ganun. Tapos sabi ko, Chico Science. Ang nakalagay, Chico Science. Tapos Revenge of the Giant Robot. Puro mga robot yung Di kinuha ko siya, yung inlay. Yun ang nilagay ko sa binder ko. Tapos pinakinggan ko siya sa NU. Lumalabas yung mga kanta nila doon sa NU. Correct. Tapos na misteryosoan ako hinahanap ko yung mga members, yung yun sila, nakita ko meron din pala silang sila yung parang nakita ko may rap metal na may percussionist eh. Sabi ko, okay. Oo, 7 members yata sila nun. Tapos habang tumatagal, nababawasan sila eh. Kaya, ayun, ako sa music nila yun. Tapos yun na, nagsunod-sunod na yung mga pasok ng ibang banda. Yun, tuwing umaano na kami, ma-attend ng mga mga rock awards, no? Tsaka mga mga summer slam, summer shibang. Yung NU 107 na summer shibang. Every summer yun, inaabangan natin yan. Oo. Summer shibang. Yung, Feet de la Musique, di ba? Oo, isa rin yun. Kasama yun, oo. Tapos yung San Miguel Oktoberfest. Oo, yung kaanoan kumbaga glory days ng OPM, no? Yung na banda mismo. Oo. At saka sabihin na natin OPM na rin, pero nung time na yun, yung alam mo yung last episode ko kasi, ang guest ko is si Noy P, isa siyang rap artist, musician also.
sorry. Yun nga, inamin ko doon, naging bias din ako, naging kumbaga parang kung sa ano racist ang dating kasi mali din ako nung time na yun kasi kasagsagan ng OPM nun pero bias ako sa music, rock lang ako eh. Oo. Parang nung time na yun, kung naalala mo yung mga kinikwento ko nun, yung mga panahon ng Mega Mall days, Oo. yung pag narinig mo yung album ng E-Heads, totoo yun eh. Mm-mm. Totoo yun eh, nag-aaway yung punks at Oo, totoo yun. Oo. at saka metal Pag nung nagka-adikit. Oo, pero yun nga, so ang laking pagsisisi ko nun, pero laking saludo ko naman nun kay Francis M. Kasi nung lumabas na sila Chico Sai, ako naman noon, ang pinakasimula nung akin kasi is merong lumabas na compilation album yung Wolfgang Razorback, The Police, at saka Greyhounds. Mm. If yung The Police, yung police version na PULIS Oo. tapos mukhang pa ang boyfriend mo, yun yung career single nun eh. Tapos nalimutan ko yung album title, basta 4 sila doon na artist. Tapos nakilala ko yung Kupaw. Tuwan-tuwa ako kasi di ba pangalan Kupaw. Tapos kaya lang yung title, Bad Trip, di ba, Pig Face. So, Oo. pero yun. Tapos nahihiwagaan ako dun sa yung album inlay kasi, first time ko nagkaroon ng album inlay na walang picture ng members. Tapos, di ba? Tapos si Keso, si Cheese that time wala ring picture ng members. Oo. Tapos si Chico Science, wala ring picture ng members. Samantalang Slapshot meron, di ba? Tapos sabi ko, tapos doon ako nagsisimula, tapos tinitignan ko, tapos pinapakinggan ko, tapos sabi ko, ibang siprahin to kasi pagka yung ibang mga rock, Pinoy rock, standard E flat. Pagdating sa kanila, drop A, B, C. Oo. Sorry. Oo. A, B, and D. Ganun pala eh. So D Mabibigat. yung Slapshot. Oo, drop A yung Keso, tapos drop B to C. Yung drop ng Greyhounds, ganyan. Tapos drop D din yung yung Chico Sai. Tapos yun yung china-challenge ko yung sarili ko na si Prime that time. Tapos yun yung acquaintance ko with rap metal. Ngayon, nung nagkakakwentuhan na tayo nung tungkol sa bagay na yan, hindi ko naman alam, may banda ka pala. Oo. Oo, tapos yun, gusto kong malaman. So guys, si Noli pala ay drummer, no? Drums yung kanyang instrument. First question, siyempre, the usual question. Ito na talaga, para talaga, para talagang show. Ito, paano na-influence ng music ang isang Arnold Bucalan? Sa banda ko ba? O Ikaw mismo, paano ka na-influence ng music? Paano ka nag-start? sa akin, yung sa bahay lang. Yung kuya ko kasi, old school, grunge. Tama. Oh. Yung kuya ko. Tama, correct. Oh, Grunge yung kuya ko. Shoutout, anong pangalan nga ng kuya mo? Si Kuya Anton. Yan. Yeah. Kuya Anton, shoutout sa'yo. Grabe. Sana makinig ka ng podcast Doon ako natin. namulat talaga sa music scene sa kanya, sa mga movie scene, lahat. Kumbaga parang pang man cave yung datingan nung Oh, correct. Naalala ko nung magkaklase tayo, palagi mo siya kinikwento pero I never had the chance na ma-meet ko yung kuya mo. Oh, yung kuya ko yan. Tapos pero sinasabi mo, barkada niya yung mga old school na musikero din ng pamantasan no? Hindi, nerd yung kuya ko. Nerd siya. Siya, pero galing siya ng Makati High. Nerd. Sa Makati High School. Oo nga. Oh, yun pala. Oh. Tapos, so ibig sabihin, parents mo, mother and father mo music din. Yung mother and father ko, mahilig din sa music. Yung yung LP, yung plaka, yung malaki. Yeah, long playing. Meron kaming, turntable. Yun, minsan pinaglalarawan namin yun, turntable. Tapos marami kaming mga LP. Tapos hanggang sa yung kuya ko, nahilig din siya sa music. Naman ang music niya, grunge. Ayan, alternative rock. Yan, onting metal, tsaka new wave. So, every umaga, iba-ibang genre yung naririnig ko. Pag Sunday, yan, yung mga mellow, ganyan. Tapos pag Friday, yan, yung mga medyo metal, tsaka punk. Tapos more on alternative tsaka grunge, yung pinapakinggan niya. Mga Silverchair, yan. Yung Bush. Hindi, pero, di ba, yun yung pinapakinggan niya, di ba? Mm. Ikaw mismo, ano yung pinapakinggan mo before? Yung nahiligan ko doon sa kanya, yung Green Day. Ibig sabihin,
Hindi, ibig sabihin, wala ka talagang music na particular na pinapakinggan bago kanya na-impluensya. Oh, wala. Ano lang, talagang naano lang ako sa ano ng music, yung sa vibe niya ba? Pag nakikinig ka, pagka parang iba yung vibe sa pag naririnig mo. Kasi hindi ako nagpapatugtog, Okay, sila okay. yung nagko-control ko dun sa sa bahay nung Okay. sila yung nagsasalpak pero dun. yung ibig sabihin, correct. So ibig sabihin, hindi ikaw yung may-ari ng mga records. Mm. Wala kang personal na record pala. Oo. Okay. So ngayon, di nakikinig na siya ng grunge na, no? So sabi mo nga Silverchair, Mm. ganyan, no? Mga metal, ganyan. Pero ang pinaka nagustuhan mo talaga, Yung yung Green Day. Green Na Day, anong album ng yung Green Dookie. Day? Anong album ng Dookie Green Day? na Dookie. So basket Oo. case yan. Yung Dookie na Green Day yun. Sabi ko, talagang yung inlay niya, binabasa ko yung lyrics, tinitingnan ko, sinusundan ko yung Doon ako parang na nagka-interest ng gusto sa music nila, sa punk. May idea ka na ng mga music video dati? Wala pa. Onti lang, pero hindi pa ganun na hindi doon ka rin pala magbabase, no? Pag tayo nagbanda na, magbabase ka rin doon sa nila. Naalala ko pa yun na kailangan mo panoorin yung music video nila para para makita mo yung galawan nila. Pati forma. Oo. Pati forma, Oo, di ba? pati yung Pati kung forma nila. paano mag-perform. Oo, So ibig sabihin, punk na yung dumikit sa katawan mo, yung rhythm ng punk. Oo, yun. Pero nagda-drums ka na nung nagustuhan mo yung Green Day, or Green Day muna nagustuhan mo bago ka na influensya mag-drums? Kasi pa lang naman ako noon elementary days pa lang ako natuto na ako mag-drums sa mga pinsan ko naman, shout out din. Yung mga pinsan ko nagbabanda sila, Shout out. OPM sila, OPM na banda. Elementary days pa lang ako noon, siguro mga grade 3. Yun, yung mga Eraserheads, Green Department. Yan yung sabihin, drum set na talaga. Oo, drum set live na band talaga sila. Oo, drum set. Okay. Tapos pag practice time, meron silang yung mga galon-galon lang na ginawa. Yun. Yung as in yung rock and roll talaga na galon lang na drums? Oo, yun. Doon ako doon ako sumalang una sa practice drums nila yun ng mga pinsan ko. Ginawa nila. Drums pero parehas ng tunog eh. Meron silang drum set pero nilalabas lang siya pagka yung finalize na talaga yung practice. Tsaka pagtugtugan, party, ganun. So, sabi ko nakipaturo ako doon sa pinsan ko. Sabi niya, sige. Yung tinuruan niya ako, so yung parang yung pinsan mo is talaga siya, ano ba tawag dito? Drummer na talaga siya. Hindi, gitarista yun eh. Ayun nga yung gusto ko malaman. Ano ba talaga yung una mong instrument? Kumbaga parang, di ba yun nga, sabi mo, drums talaga. Nagustuhan mo na yung Green Day. Drums talaga ako nagka-interest. Drums na talaga. Nakita ko. Okay, Sabi pero ko yung beat. nagpaturo ka sa isang gitarista para mag-drums. Oo, sa gitarista ako nagpaturo. Kasi yung drummer nila, may pasok lagi yun nag-aaral ng matindi yung pinsa namin isa na yun eh. Yun, yung drummer. Ngayon, Navy na sila. Yan. Navy? Navy. Philippine Navy. As in... PMMA. Anong apelido? Ano? PMA or PMMA? PMMA. Merchant Marine. Yan. Si Michael, ang pinsan ko. Sila yung grabe nun na kasagsagan din ng ng Eraserheads, yan. Tsaka ng Green Department, yung mga OPM talaga. Nagtumutugtog sila. Yun, yung mga toyang, mga ganyan. Diba? Okay. Ayun, nakikinig ako. Tapos during that time, pagka nagbe-break time sila, ka na para pag nagbe-break time sila, libre yung mga gamit, yun, makikisingit ako. Practice ako doon ng drums. Sabi nung pinsan ko, marunong ka naman pala mag-drums eh. Sabi ko, hindi ko alam, inaano ko lang, sinusundan ko lang yung beat. Sabi niya, practicein mo yan. Hanggang sa pre-practice. Ayun. Ang hindi nyo alam mga kaibigan, si Noli po ay kaliwete. Oo, kaliwete pa sa drums. So ibig sabihin, from the very beginning, dinadrums mo na siya ng kaliwa. Oo, kaliwa na talaga. Even yung paa mo, yung dexterity ng paa mo, kanan talaga pang kick mo na. Oo, kanan yung pang kick, tapos kaliwa yung yung pang snare. Pero ang galing, kanan yung snare, pang hi-hats. Kanan yung snare, tapos galing, yung hi-hat, clapper pala yung kaliwa.
Ang galing, no? Na ano mo siya, no? Na nalabanan mo yung utak mo. Oo. Ano naman siya tawag dito, practice lang talaga. Kasi dati nga, yung nagsimula na talaga akong magbanda na, yung magbanda na kami. Kailangan mo mag-practice kasi minsan talaga, hindi mo makontrol yung sarili mo pagka, sobrang energy eh. Hindi mo ma-contain yung energy, di ba? Minsan sumusobra yung beat mo, minsan naman kumukulang, ganun. Kaya practicein mo ng practicein kasi iba ka eh. Iba yung stance, kumbaga. Tama. Hindi naman nahirapan yung nagtuturo sa'yo na kaliwete ka. Ayun nga hindi ko na matandaan kung paano ako naturuan. Pero yung pinaparinig niya sa akin yung beat, kasi minsan ako nagdadrum sa kanila eh. Pinaparinig niya sa akin yung beat. Sabi niya, pakinggan mo to. Ganto lang, ito lang, madali lang yan. Tapos, napakinggan ko. Sige, tapos sabi niya, tugtugin mo nga kung ano yung narinig mo. Nagigitara siya. Tapos, tinutugtog, yun pala, gaganon na. Alam mo yun, pagka tayo naman, di ba? Pagka hindi mo na, ano ba yan, gaganon. Pero pag nakuha mo, Uy, baka magulat ka ha. Nakalimutan ko i-record yung Zoom natin. Pero nagre-record naman tayo dun sa okay lang. sa isa kong system. Yun. Dali baka magulat ka. Bigla ako may marinig na recording in progress. Okay lang. Yun, tapos, yun na, nagsimula na yun. Tapos, recording in progress. Yun. Tapos yun na, nagsimula na yung career doon sa pagiging music. Kumbaga na ako sa music na eh. Yung follow-up question. Gaano katagal or ilang buwan, ilang taon bago ka naman nagkaroon ng banda after mo mag-aral mag-drums? Matagal kasi high school eh. High school na ako nagbuo ng banda eh. High school, first year high school kami noon sa Benigno. Na may classmate ako, musician talaga siya. Lahat ng uri ng si Marco, shoutout Marco. Classmate ko. Shoutout. Hawak niya drums, kahit piano, lahat. Sabi niya gusto niya sumali sa Battle of the Band. Tapos naghahanap siya ng mga member na magkasama kami sa pila. Sabi niya, marunong ka ba mag-drums? Ano siya, kaklase mo? Oo, classmate ko nung high school. Sabi niya, marunong ka ba mag-drums? Sabi ko, parang hindi ko na alam eh. Sabi ko, parang nakalimutan ko na. Tapos sabi niya, sige, hanap na lang ako na iba pa ng kabanda. Tapos tayo, buo tayong banda. Ayun. Out of fun, nagbanda kami. Doon nag-umpisa yun eh. Talagang yung kasayahan lang, di ba? Hindi mo iniisip na meron kayong sasalihan na gig. Sa bahay? Oo. Sa bahay kayo nabuo or may meron kayong pinractice studio na pinupuntahan? Sa studio na kami noon nagpa-practice. Doon sa may Saan yan? Sa may mater, sa baba. 19. Doon. Nakapag kayo doon, di ba? Doon sa loob ng eskinita. Doon. Eskinita nila Jojo. Oo. Doon sa may mater. Tapos minsan, doon sa kanila, sa bahay nila. May Nice. sa bahay. Brings back old memories. Sa mater yung yung kulit nga dun eh. Basta baka may mga makarinig na. Hindi na muna tayo, wag muna tayo mag-comment, baka biglang may makarinig na. Sa mater yung sa may baba, yung papunta doon sa may ilog. Sa may papunta sa ilog. Correct. Sa may, di ba yung parang yung basta pag okay, now. After that, yung banda mo na yun. Yun yung banda ko na una. Kami, alternative, yun nga, yung sinasabi ko na nagkaroon kami ng vocalist na babae kasi sa school. Yun, puro alternative. Alternative kami ng banatan talaga. Puro alternative, rock, yan lang. Tapos pop. Nagtagal. Mga ilang... mga 4 years. 4 years din kami 4 years. So, anong pangalan ng banda na to? Nakalimutan ko. Ano ba pangalan ng banda namin? Parang hindi ko na alam. Siguro yung section namin. Pero section na lang yata namin. Saan kayo nagigig? Ha? Saan kayo nagigig nun? Saan kayo nagigig? Iba-iba eh. May mga party lang. Tapos sa school. Yan. Yun lang usual. Hindi pa nakakalabas yan. Parang yun na nga yung parang namin nun eh. Parang dream ng mga nagbabanda. Makalabas ka. Makagig ka sa labas. Makalaba, makapwesto ka ng pwestuhan. Wala talaga. Pero inalok kami noon na mag-gig sa ibang bansa eh. Sabi niya kaso high school. Pareho tayo Pareho tayo ng storya. Pero ako
First year college na ako. Nung naalok ako ng biyahe syempre alam mo naman tayo nun. Pero parang ganun din na nice story, Hindi na nagmaterialize tapos, kasi focus talaga sa pag-aaral nun. Pero nagsusulat na kayo nun, may originals na kayo. Meron kami mga kanta nun. Puro ang tema pa nun, puro mga tungkol sa friendship yan. Okay. Puro friendship. Tapos, yung namin. Sinong nagsusulat? Sino may hawak ng Ayun, siya nagsusulat, yung vocalist namin na si Marco. Tapos siya yung nag-arrange din. Kami, nagsusulat kami ng kanta. Kumbaga binubuo na lang namin. Pinaghalo-halo namin yung mga lyrics namin. Na-record nyo ba yun? Na-record nyo? Meron yata kami recording pero hindi ko kung... Kasi dati ang recorder nun, yung gano'n, yung hawak mo yung tape, tapos ilalagay mo sa isang sulok ng practice studio. Ng studio. Tapos makalansing pag papakinggan nyo. Tapos pag narinig nyo ng mismo kanta, okay yan, gano'n na kami. Okay, naririnig na natin yung sarili natin, parang gano'n. Okay na kami. Kasi talagang for fun lang yung banda namin noon, for fun, sobra. Pero sana ma-retrieve mo, no? Sana ma-retrieve mo yung recording mo doon tapos i-play natin dito sa program para sabi ko din, di ba? Yung mga pictures kung makontak mo si Marco, no? Pati yung mga pictures namin. Dati old school, ang hirap magtabi, grabe. Ang hirap magtabi ng picture. Anong nangyari after? Anong nangyari after nung kasi iba-iba na kami ng school. Ako Okay, college na to. College. Pagdating ng college, tsaka nag-iba ako ng linya. Nag-skate na kami noon, nung high school. Nag-skate na rin ako. Correct. Ano ka, di ba? Ano yung crew ninyo noon? Yun, Ausmac. Ausmac kami. Oo, tama. Ausmac crew, yan. Oo. Kami yun, tsaka yun. Tapos, yun naman, na-meet ko naman dito yun. Yun nga sila, sila Jack. Yung banda nila Jack ngayon. Si Jack. Si Jack. Jack Capilado. Inchoy, yung banda nila. Ausmac. Yan. Choy. Tapos, alam mo ba, nagulat ako isang beses. Napadaan lang ako sa isang event center tapos tumutugtog yung Willa Baliw. Nakita ko si Choy. Sabi ko, kilala ko to eh. Sabi ko, ganun familiar yung tindig niya tsaka itsura niya, pati buhok niya and everything eh. Tapos, si Jeko. Si Jack. Tumutugtog kay Ian. Tumutugtog kay Ian. Sabi ko, astig Panalo to si Jeko. Akala ko, kasi siya yung last kaming nag-meet doon sa Kapatid Studios kay John. Shoutout dyan sa kay John ng Kapatid Studios. Ang kwento, professor daw yan sa isang parang Christian school. Okay. Siya yung nagsabi. Tapos nagulat ako. Sabi ko Christian school tapos professor. Tapos nakita kong tumugtog, grabe rock and roll talaga si Jeko. Anyway, so nung time na yon, nag-skate din ba si Jeko alam mo? Hindi. Nakatugtugan natin 'yan. Ang drummer ni Jeko kapatid niya. Bago pa yon kasi dugtong natin sa cover nila Kamikaze. Dugtong natin sa kwento mo na nag-skate kami, na-meet namin si Jack kasi yung mga classmate ni Jack, mga nag-skate din. Tapos si Jack, kumbaga naanuhan siya na mag-skate tapos magbanda rin. Bumuo kami ng banda nila Jack. Ang bass time pinsan niya, si Jack yung gitarista, tapos yung si Rick yung gitarista namin, na namin. Yan nga ang kulit, grabe, tumutugtog kami ng mga gigs sa simbahan. Kasi nga, Christian sila. Kumpleto gamit nila kumpleto gamit nila sa bahay nila. Yung pinagpa-practice naman namin sa simbahan nila, dun sa loob ng simbahan. Sa loob kami ng simbahan nagpa-practice. Kaya hindi pwedeng maingay. Tugtugan na namin mga punk na. MXPX. Hindi pa MX eh. Phoenix. Mga ano pa ba? Blink. Puro Blink. Yeah, yan Blink. Yung mga old na kanta ng Blink. At saka ang favorite ko na kino-cover nyo, alam mo basta pagka dumating kayo, nire-request ko yun, sinisigaw ko yun eh. Ataris. Oo. Grabe na. Ulit. Medyo naghang. Ataris talaga yung nire-request nila pagka Si Rick, pag kumanta na,
Grabe, boses na boses talaga niya, Oo, no? si Rick, oo. Shoutout kay Rick sa gitarista namin. Yung open letter to the Oo, world. yun, open letter. Inano ko pa nga yun, grabe na parang yun yung ginawa kong project, yung open letter. At grabe pag naalala ko nun pag nagkasabay tayo sa rehearsal studio diyan sa diyan sa Makati. Sisigaw ako sa labas tapos parang last song niyo yun Oo. Tapos parang nangyayari parang concert niyo sa loob yung Oo. nangyayari dun Si Ang galing yun, yung ang galing. kami, naghiwa-hiwalay na rin kami ng kasi nga sa oras din ng pasok noon ng college. Tapos sila Jack, iba rin yung college nila eh. Kami naman na Oo nga, Rick oo nga, noon, oo nga. nagsama kami. Yun na. Tapos si Rick, classmate niya si Anton, si Jazz, yung baista namin. Yun, sabi niya, buo tayo ng banda, punk, pure punk talaga, sabi niya. Ang gagawin natin. Doon na pumasok yung mga MXPX. Oo, yun, yung lunchbox na banda namin. Lunchbox. Yun na. Oo. Kami, 3 kami. Nag-ano pa nga kayo nagkaroon pa nga kayo ng kalaban nun na punk din tugtugan pero sila naman Newfound Glory naman. Oo. Naalala mo ba yun? Oo. Sila ano nga pangalan nito? Kasama ko nung high school yun Oo, nakikita ko sa yun. Si Vinluan. Si Vinluan. Shoutout sa'yo, Edwin. Oo, pag may mga gig, Tas, lagi rin silang naandun. Newfound Glory. Naglabas din sila ng album di ba? Mm-hmm. Nalimutan ko yung pangalan nila. Tapos, yun, parang dalawa kayo na ganun yung epekto. Pero pag bumabanat na kayo ng Ataris nun, dun talaga kayo parang nakilala. Oo nga Dikit na dikit talaga yung tunog. Pagka, alam mo, ako honestly fan ako ng Lunchbox Pagka naririnig ko yung tugtog nyo sa live, pag pumipikit akong ganyan, sabi ko, cassette tape. Sabi ko, gano'n, kuha yung Ataris o yung Indie's Diary. Oo, Indie's Diary, ayan, yung mga Ataris. Open, tsaka yung may reply. Yan yung mga pag naririnig. Doon ko nga, actually, doon ko na sa inyo nakilala yan. Hindi ko sila, nagugulat nga ako, paano kayo nagkakaroon ng materyales niyan? Hindi yan lumalabas sa Actually, wala pang mga... Wala pang materyales nun na mga ganyan Oo, Google. Paano kayo nagkaroon Meron kaming site na pinupuntahan nun, naalala mo? Google? Hindi pa Google Ano bang tawag dun? Basta yung internet doon, magbabayad ka ng Hindi, alam mo. 40 per hour. Hindi, alam mo ako kung saan ako nakakakuha ng materyales nang wala pa dito sa Pinas? Cartimar. Yung mga sorry pero guys, dumating din kami sa puntong wala kaming budget pero pupunta kami ng Cartimar, nakalatag doon. Yung mga hindi namin ma-afford sa mga pangalan ng noon, mga tinda Odyssey, Tower Records, yung mga ganyan, mga music something. Mga hindi namin ma-afford ng mga album tapos alam namin na kumbaga narinig namin yung ilan sa mga songs tapos gusto namin magkaroon ng album. Pupunta ako ng Cartimar. Tapos doon magkakaroon ako ng copy dahil doon sa Cartimar. Pero yung Ataris, yung mga MX, Penix, tapos... Ayun pala naalala ko, Guitar Tabs yata yun, guitartabs.com. 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 Pero yun nga ang galing sa inyo ko lang siya unang narinig Tapos doon lang ako nagkaroon ng interest na research nga ako ng iba pang mga gantong genre. Saka yung time na yun, sa Guitar Tabs nilalabas nila diba? kasi nung dati, iba yung version. Kumbaga yung gitarista namin, yung si Rick, tsaka yung bassista. Parang ipinaparehas nila yung tunog talaga dun sa cassette. Kaya pag nagsisipraan kami, sila, naka-headphones pa dati. Oo, ganun din ako nung high school ako, natatawa ako nung high school ako kasi pagka nagkakasiprahan, nagagalit sa akin yung isang gitaristang kaklase ko. Hindi ko na mabanggitin yung pangalan. Nagagalit siya kasi hindi daw ganun ang nakasulat sa tab. Samantalang ako, trained ako sumipra Tapos, nakita na niya, alam ko, uso nun yung mga Papa Roach na mga tugtugan, di ba? Ganyan. Tapos, pagka nakita, hindi ganyan yung nasa tab Mali yan. Pero tayo nun talaga papakinggan mo talagang mabuti tapos ididikit mo sa kaset. Kaya pag tumugtog,
kuha mo yung yung kuha mo yung copy mo. tunog talaga. Yun, doon kami nasanay. Pero nung Tsaka sa nag-lunch tips box din. ba kayo? Mga tips din ng ibang banda na Oo nga. Nung nag-lunchbox na kayo, may mga originals din kayo, di ba? meron. Yun yung mga ginagamit namin sa mga Ang battle. dami. sa mga battle. Ang dami nun, di ba? Parang isang album na yata nga rin yata. Marami. Nawala nga yung namin nun kasi naka-clear book siya eh. Kala mo mag-apply kami nun eh. Naka-clear book yung Ganun, yung alam mga ko. kanta. Sino nagsusulat nun? Si Nagsusulat nung... Si Rick lahat. Si Rick yung gitarista namin lahat. Siya nagsusulat ng kanta. Nagpupuyat Nasaan yun. si Rick ngayon? Parang gusto kong invite na gawing guest si Rick dito. Oo, marami yun. Grabe. Down to memory lane yan. Nagsusulat siya. Nasaan siya ngayon? Pag wala siyang pasok. Tapos minsan nga naglalaba eh. Naabutan ko yun. Pag pupunta dati, walang text, di ba? Pupuntahan mo yun. Wala. Pupuntahan mo yung Wala. Puntahan mo lang, bahay-bahay lang. Bumubog na yung araw, mga 4 o'clock, yan, 3 o'clock, pag wala ng init. Larga na. Sabi nung nanay ko nga, saan ka na naman lalarga? Sabi ko, dyan lang kila Makita ko si Rick, naglalaba, tapos nagsusulat ng kanta eh. Minsan. Tapos papakita ko, pre, ito yung bago kong kanta. Tapos ito yung rip. Habang nakabaksar lang na gano'n, i-rips niya. Ito yung natin, ito yung bago kong kompo. Kompo pa yung tawag nun. Yun yung tawag nung araw, kompo. May kompo ba yun? Kompo. May bago kong kompo, ganyan. Ito si-rip niya. Sabi ko, sige. Sabi niya, mo nga pagdating sa studio. Kasi pagka ganun na lang sa lang, table lang. Wala pang beatbox eh. Pagdating sa studio. At tapos, yun. Nasaan siya ngayon? Nasaan si Rick ngayon? Si Rick nasa Laguna siya eh. Sa sa business niya. Nag-for good na siya sa sa Pinas eh. Tsaka yung yung pa rin, yung tungkol sa kotse pa rin. Sa car spa, yung business niya sa Laguna. Yun. Kaya... Pagka nga may time, i-connect mo nga ako sa kanya. ba? Walang problema. Baka palinis ako ng kotse sa kanya rin. Nag-ano nga kami minsan na chat niya diba? Para yung sa din. Sabi niya gusto niya rin daw get together gig. 3 kami. Kasi nga si Justin, si Anton, hindi rin naman siya ganun ka nasaan siya? Hindi rin naman siya ganun ka makontak. Mabilis lang din siya makontak. Kaya sabi niya, sige, reunion tayo. Yun. So parang ang nangyari, nung open kayo sa isa't isa bilang lunchbox na, pare, muna ako ganito muna ako, tapos pahinga muna tayo, para ganon. Hindi, open pa rin kami. Kumbaga, naghiwa-hiwalay na lang kami dahil nagtrabaho na, tsaka nagkapamilya na. Pero ano yun, pinag-usapan niyo yun? Oo, yung ganun. Napagmitingan nyo rin talaga? Buti naman kung ganun. Oo nga eh. Tapos, aside from Lunchbox, may naging banda ka pang iba? Minsan, nag-guess ako kila bumuo kami noon ng banda, kami nila Tantan, sila Tantrolete sa shoutouts kay Tan, sa Pembo. Yan. Ayan, anong tugtugan naman? Ang tugtugan yan, metal, tsaka rap metal. Yan, yung mga Slapshock, ano pa ba? Disturbed, yan, mga dati. Ano ba yung tinugtog natin dati? Mga kaibigan, baka hindi nyo alam, naging magkabanda rin kami ni Noli nung araw. Tumugtog tayo, Papa Roach eh. Kung hindi ko... Papa Roach ba yung tinugtog natin? Papa Roach yung natatandaan ko eh, Papa Roach. Pati, pa ba isa? Ang galing yung pa yung isinegway ko na... original yung isa? Oo, yung original. And alam ko, dalawa ba? Dalawang original, tapos isang Dalawa. Parang ganon, tama. Si bassist natin, si Aldrin. Si Aldrin. Si Aldrin, friends ko pa rin sa Facebook yan. Si Aldrin. Shoutout si Aldrin. Emil, yan. Tapos pag shoutout sa Emil also. Yan, pagka i-release natin to, i-promote mo sa kanila para makinig naman sila ba? rito. Makikinig. Si Aldrin. Garden Type Memories. Si Aldrin, nagbe-bass. Si Aldrin bass, di ba? Bass ba? Bass si Aldrin. Naalala ko nun. Naalala ko yung pangalan natin, GTM. Kasi section natin, GTM eh. Kaya Garden Type Memories. Kasi medyo mabigat nga yung yung meaning eh. Sabi ko. Yung Garden Type kasi, yun yung lesson natin about iba't ibang klase ng mga building. Di ba? So, isang klase ng building, low-rise, high-rise, garden type, parang gano'n. Tapos,
nag-iisip tayo ng meaning ng section natin na GTA. Kasi ang manager natin si Mark Mora. Oo, si Mark. Shoutout sa'yo, Mark. Si Mark. Oh, ako nagpicture sa anak niya eh. Pinicturean ko yung anak niya nung parang 1 year old ba? 2 years old, parang ganun. Sa Ayala Triangle. Ayun. Tapos si professor natin, si Sir Bob. Oo, si Bob Pasis. Engineer. Oo. Engineer Bob Ay, shoutout Pasis. kay Sir Bob. Mahilig sa sa alternative. Alternative yung mga ano niya. Oo. Tsaka yung, di ba nag-outing tayo nun? Rock and roll yun. May picture pa tayo sa nun eh, sa slide. Oo. Hindi ko alam kung may kopya pa ako nun, pero may picture tayo nun sa slide, sa water, parang sa pool. Oo, tapos kumakanta ng Two Princess, tsaka Oo, correct. Two Princess, favorite niya. Ayun. Sa akin, hindi ko makalimutan yun eh. Sige, okay Tapos, meron akong naalala, meron akong gustong itanong sa'yo. So, nitong naano ka na sa punk, tapos sabi mo nga tumutugtog ka na rin ng mga metal, tapos iba pang mga tugtugan. Kamusta yung pakiramdam na tumutugtog ka diyan, tsaka tumutugtog ka dito sa Pinas? Paano mo siya i-describe? Yung sa tugtugan, kasi dito kumbaga dito parang hindi siya ganun ka lawak yung nila, yung pag-appreciate. Hindi katulad sa Pilipinas na pagpasok mo lang ng bahay, pwede ka na makinig sa ganun. Dito, hindi. Parang sa araw na to, yun yung tinugtog mo, kinabukasan, parang na siya eh. Wala na sa nila. Pero sa Pilipinas, pag tumugtog ka, di ba, pagpasok mo ng bahay, parang maririnig agad nila yung kanta na yun na tinugtog mo. Yes. Parang yes. nila, eto, tinugtog to kanina nung pasaway doon. Parang gano'n. Parang na-impluwensyahan sila. Ako ang gusto ko kasi dito, sa Pinas, pag tumugtog ka dito, may palaging at the back of your head, merong nagsasalita na may manghehekel sa'yo, di ba? May mangbabash sa'yo. Oo. Ganon. Kaya parang ikaw mismo, pipilitin mo, parang ninja eh. Ganon ko siya i-describe eh. Parang ninja. Lilinisin mo yung isip mo, lilinisin mo yung puso mo para ibigay mo yung lahat na hindi mo siya iisipin eh. Tama. Diba? Ganon dito sa Pinas. Kaya kapag dito ka na sanay mag-perform, tapos nag-perform ka na sa ibang bansa, actually that's one thing na siguro na masasabi ko. Kaya ang galing ng mga Pinoy artist. Kaya ang galing ng Pinoy, lalo na pag tumugtog na sa ibang bansa, lalo yung mga sumasali ng mga competition. Di ba? Kasi ang hirap i-please ng Pinoy. Ang pinaka mahirap na audience na kumbaga makontentong audience, Pinoy talaga. Pasalang ka pa lang sa stage, diba? nakatitig na yung mata sa'yo, taas babae, di ba? Oo, binabasahan ka na ng sintensya eh. Tapos Diba? naalala ko Kaya noon, pag nailusot mo yun, magpapakilala pa lang kayo, sobrang nakaganyan pa, nakatingin sa inyo eh. Yung magpapakilala ko. lalo na kapag kapwa mo pa banday nanonood, di ba? Panonoorin ko. Parang tutugtugin nito, parang ganun. Agad. Tapos yan eh, yung sinabi ko dun sa dito sa nakaraang episode, prior to our episode, dun kay Noy-P, sabi ko, may labanan, may din talaga, may awayan din talaga ng mga banda. Kaya lang, hindi mo makikita sa kalye yun, hindi mo makikita sa suntukan yun, makikita mo yun sa stage. Sa stage mo yun, mararamdaman, makikita mo yun kasi, yun nga, experience nga natin, lalo na pagpareho kayo ng genre, na sino sa inyo mas malapit dun sa genre na yun, ganun pa yung dating eh. So kapag natanggap mo yung respeto nung kapwa mo banda sa baba ng stage, yun, ibig sabihin, pasado ka na sa lahat ng level ng audience nung time na yun. So ibig sabihin, dyan sa lugar mo, ano ba ang audience mo dyan? Pinoy din or halo? Puro Pinoy naman sila. Pero pag dito kasi usual, hindi sila pumunta para manood ng gig, parang mag-enjoy lang, kumbaga ganun. Kaya parang and makakita ng kababayan. ganun lang sila. Ganyan.
Hindi ka tulad sa Pilipinas, pagka Sige. nag-intro na kayo, medyo sumalang na yung mga unang linya, intro yan. Nagtatalunan na agad yung mga tatalunan na agad. Correct. Tatalunan na, nag-islam na. Yung biglang mabubuhay ba yung dugo mo? Sa tapos parang ka na, minsan yun nga, na-overwhelm ka na doon sa tugtog. Yun, kaya, tapos yung pagtitingnan mo yung mga yung mga nasa backstage na mga ibang banda rin. Parang gigil na gigil din sila, no? Parang yun yung nakaka-energize ba sa habang tumutugtog kayo. Aside from music, ito, nakita ko kasi yung bike mo sa likod eh. Ano ba yan? MTB ba yan? Oo bro, pareha sa enduro. Pareha sila. Okay. So to, downhill to kasi may suspension Oo, downhill sila parehas. Sa bundok. Ano yan? 29er? 27.5. Yung isa, 29. 27.5 pareho tayo. Sa bundok. Actually kaya ako napansin kasi magsisimula pa lang ako mag-bike talaga. So, yung mga knowledge na mga nabanggit ko kanina, kaka-research yan sa YouTube. So, aside from music, nagbabike ka, nag-ano ka pa rin? Nag-skate ka pa rin dito, dyan? skate. May kami dito, meron kaming community, skate community. Dito yung mga Jeddah skate. Halo. Oo. Halo siya, halo. Pinoy at tsaka ibang lahi, mga rin local dito. Ibang lahi. Yan. Yung pastime na lang baga. Tapos, para hindi ka masyadong burnout. Tsaka homesick. yung pastime mo noon, at least hindi mo pa rin kalimutan. Tsaka syempre, ang sinasabi nga natin, kalabaw lang tumatanda. You will grow old when you stop on playing, di ba? Pag tumigil ka sa paglalaro, tatanda ka. Huwag kang tumigil sa paglalaro. Kaya nga eh. Which is naging lesson ko yan. Malaking lesson sa akin yan pamula na nagkaroon ng pandemic. Kaya ito, isa sa mga ginagawa ko na to para hindi ako tumanda naman. Now, may additional question pala ako sa'yo, Nols. Yung sinasabi mo kanina na pag yung mga Pinoy usually pumupunta hindi para manood, kundi para mag-relax. Syempre, ikaw somehow, ganun ka rin di ba? Gusto mo ring mag-relax, bakit? Ano ba yung ikwento mo nga sa akin, Tol, ano yung gaano ba kahirap magtrabaho? Madali ba? Mahirap? Ano ba? Dati sobrang hirap dito kasi close yung country. As in, bawal nga yung music, bawal yung Dati, actually, ilang taon pa lang to na open na ganyan na pwede na mag-music. Kasi dito sobrang close ng country. So, yun, simula nung nag-open na yung country, yun, meron ng mga ganyan, meron ng mga pag-gig, meron ng pwede na na music. Pero sa isang sa isang close na area. Hindi pwedeng lalabas yung tunog ng sobrang ingay. Depende nila kung may permit talaga kayo na ganyan. Malaking permit ang kailangan. So, hindi, ibig sabihin, paano yung work status? Sa work status, parang Pilipinas lang din. Ang pinagkaiba lang niya kasi dito, talagang mas peaceful. Mas peaceful yung buhay mo dahil pag uwi mo tulog eh. Tulog ka, kaya ng Netflix, yan, kain, Netflix. Walang nag-aaway na kapitbahay. Walang manok, walang tricycle. Kulit yung mga tricycle dati, no? May mga may mga pulis din na nangungutong dyan. Meron. Meron. Hindi mo mawala. Meron din, meron din. No? Tapos videoke. Videoke, yun ang kabuhayan ng mga Pinoy dito. Pag Friday, yan. Videoke sila. Pag Thursday night, yan, kaliwat ka na ng invite niyan. Punta ka dito kami. Lato-lato, may naglalato-lato din dyan. Meron, ibang lahi, kukulit nga eh. Gusto ko nga videoan eh. Mga batang makukulit. Sabi ko, nakaabot dito. Kukulit nga eh. Hindi ko alam paano nila nabili yun eh. Basta may nakikita ko din sa kalye, mga bata, mga negro. Black. Sabihin racist ako eh, negro eh, no? Kaya mga black. Dito kasi wala namang racism dito eh. Kahit tawagin mong yung N-word yung mga mga kasama ko sa trabaho. Tumatawa pa eh. Alam mo, isa yun sa pinag-aaralan ko dito sa pagpo-podcast na to. Kasi meron kasing isa sa mga napag-aralan ko merong parang censorship na standard in terms of live TV. So sa live TV, bawal magmura, bawal pag-usapan yung mga ganito. Ngayon, sa podcast naman, sa open source
yung mga parang open media naman, parang katulad nito. Ang isa palang mga bawal na mga pag-usapan, parang tabu sa internet, is number 1, religion. Mm-mm. Yan, ganyan. Tapos kung kaya mong panindigan yung politics. Dito sa Pinas, Lahat. matindi dito. Lahat, Kasi oo, pag, lahat dyan. pag nag-ano ka dito, Lahat din. pag nag-politics topic ka dito, mauubusan ka ng kaibigan eh. Kahit Lilitan mo sa yung religion, tuloy, kahit no? sa religion. Oh, tapos isa pa, yung kailangan knowledgeable ka sa yung God na tinatawag, yung gender awareness something. I forgot the abbreviation. Basta pag pinag-uusapan mo na yung community ng nila, kailangan maingat ka kasi pag nagkamali ka tapos mali sinabi mo, Oo. yari ka, maka-cancel ka. So parang ako naman, yun nga, hindi naman din ako ganun kagaling din magsalita sa mga bagay na yan. Pero ang dami kong kaibigan ganun Pero ibig ko sabihin, sige, iwas na lang din ako ganyan. Ngayon, parang lately, sabi kong ganun, teka muna, na-defeat na yung purpose ko na parang rock and roll nga parang anything goes nga dito parang ganun. Kaya lang sabi nung mga ibang kaibigan ko, wala, iiksi ang buhay ng program mo kasi. Oo, maraming Baka bigla kang ipetisyon, baka biglang mawala yan sa ere, parang ganun. Alam mo ba, tontuwa ako, meron yung Spotify natin, yung account, 2 episode pa lang siya. Nakaka 100 streams na siya. Yun. Shoutout kay Master Pao. Isang daang tao na yung nakinig. Sobra. Tapos meron parang nagfa-follow ng mga nasa 54 na yung So sabi ko nga, ibig sabihin, 100 na yung nag-stream, 54 yung nag-follow, 2 beses nila pinakinggan kasi 100. Tapos nakarating na ako ng meron akong listener, 2 tao, Florida, nakalagay dun sa statistics. Ayos yun. Nakarating ng Florida. So sabi ko, sige, tingnan natin kung hanggang saan makarating to. Pero alam mo, honestly hindi siya na-monetize. Hindi to na-monetize kasi hindi bang tawag dyan? Eligible yung country, yung Philippines. So talagang lang to. Talagang parang pastime lang. Rock, Oo. rock and roll lang talaga to na kumbaga, ang sa akin kasi therapy to Therapy sa akin to Kasi katulad mo, hindi na kita nakausap pero ganun parang nangyari kasi diba? Anyway. So that's for another day. Pero ang gusto kong sabihin din is salamat din sa'yo bilang isang OFW. Yun nga yung yung nakaka-proud din minsan, di ba? Pag sinasabi. Oo, ako proud ako sa'yo. Proud ako sa'yo kasi ka lang bayani kang totoo napaproud ka lang kasi OFW. Yun, kasi correct, doesn't matter kung anong trabaho mo pero sobrang hirap din, grabe. Sabi ko sa sarili ko, swerte lang kasi talaga ako na maayos yung buhay ko. Maayos yung company ko. Pero yung talagang masasabi ko na nakikita kong mga OFW talaga na rin na sablay yung mga employer? Hindi naman. Kumbaga parang yung OFW na nare-represent talaga ng bayaning OFW is yung mga kabayan talaga na nasa talagang yung araw-araw na pisikalan yung trabaho. Hindi naman hindi naman sa pag-aano, pero yun yung nakikita ko parang sabi ko sa akin hindi ko na hindi ko na yung OFW. Tingnan mo, napaayos ako ng upo. Kumbaga parang napa-attention ako doon sinabi mo. Oo, kasi totoo nga hard labor kasi talaga, di ba? Pero yung mga kabayan dito na sobrang init dito, kung mainit diyan sa Pilipinas, dito siguro mga 4 times. Ito, i-correct mo nga ako. I-correct mo ako tol. I-correct mo ako kung mali ako. Kasi ito yung connotation palagi. Ito yung common na idea. Kapag daw katulad niyan, nasa arawan, mabigat ang trabaho, mahirap talaga buhatan, ganyan lahat, no? Mas okay yung sweldo diyan. Kasi dito, kapag gano'n ang trabaho mo dito, ang tingin sa'yo ng kapwa mo Pilipino dito, walang pinag-aralan, pangit ang buhay, hindi pinalaki ng maayos. So, ang pangit ng ang pangit ng description pag ganun ng klase ng trabaho. Pero pag diyan, ganun din. Maganda ang sahod. Ganun din, bro, mahirap. Lang din unti lang yung unti lang din yung pinagkaiba ng Yun nga lang kasi dito, kaya sila pumupunta rito is
walang standards, walang mga hinahanap, kumbaga basta Okay. makuha ka nila, Basta skilled trabaho ka na. ka. O, basta Oo. kaya mong gawin yung Tapos yung sahod mo, pinapagawa nila. walang Game. walang tax yung sahod mo kung ano yung sahod na sabihin sa'yo. Kunyari, sinabi ng Yun. interview 20,000. Buo mo yun makukuha, hindi ka tulad Oo. sa Pinas may SS, pag-ibig, at etc. Yun. Alam mo, honestly, kanina lang ako segue ko lang to, tol. Segue ko lang to. Kung ganyan rin lang din dito sana sa Pilipinas, as in, hindi na rin ako mag-iisip ng mga ibang bansa eh. Kasi lately, pinag-uusapan namin mag-asawa, gusto ko na rin, ipasok sa konsiderasyong mga ibang bansa eh. Alam mo ba, katulad ko, di ba, alam mo naman yung trabaho ko kasi nakamark, actually yung account ko na yun sa Facebook, marketing Facebook ko yun eh. Minamarket ko kung ano yung ginagawa ko eh. Pero tulad ng sinabi mo, hindi ko rin buong nakukuha yun. Halimbawa, napag-usapan namin, ito halimbawa lang, 100,000. Hindi ganun yun. Ibig sabihin, patong pa yun, may kakat pa si ganito, tapos nagulat na lang ako dito lately. Kailangan pala, naka-dollars pa, tapos ganito, ganyan. So, anong lumalabas? Parang sumweldo lang din ako ng 30,000. Oo. Tapos yung tingin sa'yo ng mga tao, kasi nga nagmamarketing ka, nagpo-post ka ng parang, ito, nagdirect ako ng ganito, gumawa ako ng ganitong show, nag-produce ako ng... Akala nila marami ka ng pera. Di ba? Pero yung sinabi mo tama yun eh. Kung ganun lang din dito sana sa Pilipinas. Kasi ako ang dami kong pagkakataon, hindi ko nagamit yung PhilHealth na yan. Oo. Hindi ko nagamit yung SSS na yan. Oo. Sa totoo lang kaltas ng kaltas. Wala eh. Tapos tax, yan ang isang kinaiinisan ko talagang hindi sabihin na nila na kung ano man. Katulad namin sa kaming mag-asawa dito sa Pilipinas. Grabe talaga. As in, tumataas ang gastusin dito. Tapos mag-a-appraise ka ng sweldo dito. Pero walang nangyayari. Bakit? Ganun din eh. Ganun din. Tataasan din yung tax mo. Tataasan din yung gastusin dito. Wala rin. So, Naano ko lang siya, Pao. ewan ko Kumbaga, na-realize ko lang nung nandito rin ako kung bakit naging ganun yung bansa natin. Kasi wala tayong Sige. wala tayong simulat sa poll nung hindi ko na maano yung exact date. Meron tayo pero binenta yung mga pag-aari ng gobyerno na mga companies ng kumbaga monopolize ba ang tawag doon yung private pala sa private wala monopolize privatize pala, sorry. Dinibitize pala imbis na sa government lahat pupunta. Lahat ng supposedly makakatulong sa isang Pilipino, ginagawang private ng mga politiko. Yun. Magsuntukan na kami. Ganun talaga eh. Tingnan mo yung issue ng Makati Taguig na 'di ba? Alam mo ba natagig na yung mga yung Makati Yung mga City? tropa ko sa Taguig, shoutouts. Inaano nito, tuwa sila na magiging Taguig residents na raw ako. Oo. Tingnan mo, politikong may gawa niyan politikong lahat ng pwede. Tingnan mo yung highway. Yung sinasabing ginawa ni dating Pangulong Marcos, I'm not saying that, kumbaga, wag niyo akong bigyan ng kulay. Wala akong pakialam kahit sino presidente yan. Pero yun nga, ginawa yan ng presidente para sa Pinoy, di ba? Pero private na yan. Nagtaas na naman yung North Luzon Expressway, nagtaas na naman sila. Bakit? Kasi private yan, wala nang magagawa gobyerno dyan. Kunyari na lang sila na nire-regulate nila yan or something or what. Pero wala. Pero tapos alam mo ba, yung mga pension system ng mga sundalo, papakilaman na rin. Diba? Tapos lahat ng pwedeng maging maayos na health system, ewan ko, dyan alam ko malupit. Yung Extraction 2, nakita ko, yung mamamatay na si Chris, yung Extraction 2 kung nanonood ka ng Netflix, mamamatay na siya sa part 1 nabuhay pa siya sa part 2 kasi dinala siya dyan sa bansa nyo. Diyan sa kung nasan ka. Sa Saudi. Biruin mo yun, dito sa Pilipinas, kung ako magkakasakit, tapos dadalhin ako sa ospital, yung ospital, without heart. Yan? Okay lang yan kung gumaling ka, mabuhay ka o hindi. Basta as long as meron kang pambayad.
no offense sa mga kaibigan natin na nasa healthcare, lalo na yung mga nurse and mga doktor natin Hindi, kaibigan. totoo yun. Totoo Pero yun. ang sinasabi ko lang, lately, meron akong na-meet na kaibigan ko din na sundalo na siya, no? Sundalo siya. Di syempre meron siyang privilege, no, and benefit sa isang parang ganun, pensionado something. Tapos lahat ng yung isang kapatid niya doktor. Tapos aside from that, may pera sila lahat. But still, hindi gumana yung PhilHealth. Bakit? Kasi hindi covered ng PhilHealth yung kung ano man yung babayaran sa ospital. Oo, may ganun lang eh. Tapos sa halip na gumaling, napabayaan. Bakit? Kasi parang 1 day is 1 million. Oh. And the hospital wants cash 1 million. Di ba? So every day kailangan cash. So di ba? Kahit naman siguro si Manny Pacquiao. Pag gano'n ng gastusan, hindi na lang dito sa Pilipinas, ilalabas ko na lang ng ibang bansa. Oo. Anyway, so kumbaga, tama ba ako na pagdating dyan, yung healthcare system dyan, mas maganda? Dito kasi ang healthcare system, mandatory siya ng per company. Ng law. Okay. Law siya dito na pag mag-hire ka ng empleyado, make sure na meron siyang insurance, meron siyang healthcare system na maayos. Kasi alam mo sa Pilipinas, pareho lang. Pero ang tanong, nagagamit nyo ba? Oo, nagagamit dito. Dito mas siya. Dito. Siya magamit kasi nga kasi kailangan mo siya ang gamitin minsan. Unting lang para ma-check mo din. Unting sakit ng ulo, unting may nararamdaman ka, pa-check up ka para hindi ka kakaba-kaba kumbaga. Ayun. Maganda dyan. Ako sa totoo lang, kaya hindi na ako bumabalik pa ng ospital. Meron akong isang pinaka-latest na experience, tapos merong mas prior pa na experience. I-share ko lang dito sa show natin na to. Ito nangyari. Pagpasok ko ng ospital, wala akong dalang pera. Ang dala ko lang na pera, 2,000 pesos lang laman ng wallet ko. Tapos hindi pa ako nakakasingil nun sa mga project ko. Tapos yung pinasukan kong ospital, sabihin na lang natin, kaya ako napasok doon dahil doon ako gumagawa ng project for that time. Kumbaga parang, halimbawa, gumagawa ako ng project para sa ABS-CBN. Merong ospital yung ABS-CBN. So doon ako dinala. Itong si hospital, ayaw kong tanggapin kasi hindi raw ako member nung Itbulaga. Oo. So ngayon, ang nangyari kung ano-ano isasaksak sa akin dahil tinanong muna kung meron akong health card. Tapos sabi ko meron. Pagtingin nila, ay hindi accredited yung health card mo sa amin. Okay. O ano pong gagawin ko? Hindi na, ano po bang suggestion nyo? Kasi hindi ako makahinga. Sabi ko. So sabi nilang ganon, hindi ka rin pwede dito kasi hindi ka naman member ng Itbulaga Ano? So anong gagawin ko? Sige, magbabayad na lang po ako. Magkano po ba? Alam mo kung anong ginawa nung doktor at saka doon sa ER? Tinanggal lahat ng nakakabit sa akin. At pinapapirma ako ng waiver na sinasabi ko daw na ayaw ko daw magpagamot sa kanila. Grabe naman. Mamamatay. Oo, totoo yun. Totoo yan. Kahit magkapitpitan kami ng dapat pitpitin. Yun talaga nangyari doon. O tapos eto na. Tapos sabi ko, paano po ako? Ano pong gagawin ko? Hindi pa rin ako makahinga kung dini-discharge na ninyo ako, kung pinapalabas nyo na ako. Kailangan nyo magbayad doon. Nagbayad ako 750 pesos. Pero walang resibo. Government yan na ospital. Ngayon, punta akong private. Ito naman ang kaibahan dito sa Pilipinas. May health card ako. Ang limit, 6 digits. Sabihin natin. Yun ang limit. Pumunta ako kasi hindi ako makalakad. Masakit ang balakang ko. Yun lang yung unang sakit, balakang. Pagdating ko, pinasok ako sa CT scan, tinudi ako, tapos basta ang daming kinabit sa akin test. May urinary cyst pa, may ganyan-ganyan. Hindi naman nagamot yung balakang ko. Ang ginawa, pinainom ako ng Alaxan. Pain reliever na Pain reliever, tapos paglabas ko, yung bill ko, 6 digits din. Ubus na yung laman ng card. Grabe din. So diba? So yan private yan dito sa big na malaking ospital. Nagulat talaga ako. Tapos pinapirma ako ng waiver na bawal akong magreklamo at kung ano man ang reklamo ko, sarilinin ko. Lahat ng mga komento ko tungkol sa ospital, bawal. Ganun? Pinapirma ako ng ganun. Oo. Totoo yan. Ganyan. Dito sa Pilipinas. Tamo, Independence Day special. Grabe.
Dito hindi naman. Grabe. Dito Grabe dito. yun din ang pinagkaibahan. Kasi dito, yung doktor, bibigyan ka niya ng certificate na talagang magaling ka na, kung magaling ka na. Pero, bababalikin ka pa rin yan. Kahit may certificate ka na magaling ka na. Halimbawa, kasi dati, first time ko na hospital dito first time ko na hospital sa buong buhay ko dito. Sobrang parang nag-breakdown yung sobrang pagod siguro. Yung katawan mo. Ako mismo pumunta ako doon sa ER, sabi ko, papa-hospital ako, ito yung nararamdaman ko. Di inanuhan ako, tinest ako lahat. Ayan, pati yung MRI, lahat, ultrasound, lahat. Tapos, sinaksakan ako ng mga ng kung ano-ano din. Sabi sa akin ng doktor, mag-relax ka lang dyan, huwag mo isipin yung ganyan. Sabi niya, tapos pagka nagising ka, sabihin mo sa amin, ganyan. After nung matapos yung mga 6 hours ako nakatulog sa ospital parang doon ako nagpahinga, na-refresh, parang sinaksakan ako ng parang tubig sa katawan, electrolytes, parang gano'n. Tama. Para lumakas ka ulit. Tapos yung sabi ko, Dok, okay na po ba ako? Kasi pakiramdam ko okay na, ganyan. Sabi niya, okay na. Ayun ang pinagkaibahan Tapos, sabi niya, eto, bibigyan pa kita ng 10 days na na gamot. Kung hindi ka kung hindi masakit yung pakiramdam mo, wag mong inumin. Tapos kung balik ka rito, sabi niya balik ka. Hindi na yun bayad. Kumbaga hindi na i-charge yun sa insurance mo. Tsaka yung sino nagbabayad? Sobrang Pero yung insurance mo, yung premium ng insurance mo, kinakaltas din sa sweldo mo yun, malamang. Hindi. Bayad ng company yun. Wow! Company paid yun. Wow! Sa sahod, wala. Ayun nga rin ang maganda rito. Walang kaltas sa sahod mo. Kunyari, ang sahod mo rito, nasa, sabihin na natin, nasa 100K. Yung buong sahod mo na yun. Bahala ka na kung anong gusto mong gawin doon. Ayan. Sa bagay na yan, sige. Sa bagay na yan, meron ako ipa-follow up na tanong. Yun. Nakaka-proud pa bang maging Pinoy? In the way na na sa culture na lang, sa masasabi ko sa culture, tsaka sa yung ibang mga aspect, yun lang yung nakaka-proud maging Pinoy Pero sa nakikita mo nga, kahit minsan yung culture na na rin nababago na rin. Contaminated na hindi katulad talaga na na kasi ngayon lahat na-justify na nila kung ano yung gusto nilang mali. I-justify nila yan hanggat kaya nila So, parang at saka nagpakadulubhasa yung Pinoy ngayon kung paano maging maging judgmental Oo, kasi kaya ikaw kung meron kang opinion minsan makapatahimik ka na lang Parang sige, parang sayo na lang. Ganun minsan 'Di ba? Oo. Kasi babakbakan ka pag nagkomento ka di ba? Mapapamura ka na lang ng sayo. Kaya sa pero wala na po ako doon, hindi na ako nagmumura, promise. Yung minsan nakakasama lang. Tsaka alam mo ba, hindi na rin, alam mo ba, para tayo hindi na rin ako hindi na rin ako masyado nag-smoke. Iniwasan ko na simula bago na tayo na na tayo sa nabago na tayo kumbaga. Yun, buhay rock and roll pa rin na na usual. Pero tayo in good faith. Natin, yung nilalakaran natin sa buhay ngayon. Pa rin, sunod pa rin tayo sa sa buhay, pero kailangan panindigan natin kung ano man yung natin. Yung gusto natin mangyari sa buhay. Plano ba? Yan. Ito, siguro mga mga ilan na lang sa mga closing remarks natin. Kasi tinitingnan ko yung recording sakto pa lang 1 oras tayo. Which is ito lang yung talagang length ng program. Pero tol, gusto ko after this kahit hindi tayo nasa show, constant pa rin kwentuhan natin. Walang problema. Tapos season 2. Season 2. Kahit na anong oras yan, invite ulit kita. Kailan ka ba dyan? Hanggang kailan ka ba dyan? Hanggang kailan ka dyan sa Jeddah? Hindi ko rin masasabi, pero nagbabalak na rin ako mag-transfer ng ibang bansa. Kasama yung ko ngayon, yung partner ko. Mag-transfer cross country para mas mas secured mo yung future, kasi yung mga anak ko sa Pilipinas malalaki na So ilan nga sila? Tatlo yun. Yung panganay ko, nice. mag-18 siya ngayong December. Kaya sana
Oy, Wala, shoutout sa'yo, makapag-vacation, shoutout. makapag-vacation ngayon. Batiin mo muna. Si Nea, shout out ko Hi naman. Nea, shoutout sa'yo. Yun. Tsaka yung pangalawa ko, 16 years old. Tsaka 11 yung bunso. Ano mga pangalan? Si Natalie yung pangalawa. Tsaka yung bunso ko si Neo. Shoutout Nat. Puro N sila. Neo. Noli. Neo. Shoutout sa'yo, Neo. Oo, Yan. puro N. Okay, siguro ganito. Kasi baka mamaya marinig nila tayo. Yung pinag-uusapan namin mga kaibigan, ano lang yun, we're just trying to, kumbaga... Small talk lang. Small talk natin, no? Look into things into a different perspective lang. Kasi syempre hindi naman tayo we cannot be on the same place on the same time. So nandun si Noli ngayon sa ibang bansa, tayo nandito sa Pilipinas. So kumbaga ano yung hindi ko pa na-experience niya, ano naman yung alam ko na hindi niya rin alam. So nagpapalitan lang kami ng kuro-kuro. Pero still, disclaimer. just because of this program, disclaimer, proud pa rin maging Pinoy dahil sa bansa natin. Ako alam ko si Noli pwede rin mag-agree na kung disregard the people behind kung bakit ganito yung nangyayari sa Pilipinas, maganda pa rin talaga sa Pinas. Unang-una, nature dito, ang scenery dito is world class. Ang sarap ng eksena rito, number one. Yun nga, no, in terms of kahit ano, mapa-family ties, mapa-music, kahit ano yan. The best pa rin sa Pilipinas. So, ako still, kung sabi nga nung pinag-uusapan natin, narinig ni Noli yung sinulat kong kanta about West Philippine Sea, if there will be a chance din na talagang, kung titingnan mo yung binabalita ng open media na pinopost sa social medias natin, talagang talamak and halos everyday talaga na binubuli tayo talaga ng China in terms of that. Pero pag dumating yung pagkakataon na yon na kailangan kong mag-stand up for my country, magpapa-enlist talaga ako. Kung hindi ako tanggapin ng armed forces, baka mag-ano na lang tayo yung yun. Instead na hukbalahap, hukbalachi. Pwede. Or hukbalain. Nag-ROTC naman tayo nung no? Oo, correct. Tapos nakultapan pa ako kasi pa-longer pa. ROTC. May certificate tayo dyan Naalala ko nung kami nila. Nag-training kami nun sa Tanay. So, tayo dyan? Ayun. Tama, no? Michael Balida ba sinasabi mo? Si Michael Balida, shoutout sa'yo, Michael. Tsaka si Jesse Bayabos, syempre. Jesse, tsaka si sino pa ba? Nakalimutan ko isa Basta yun, no? Mga hindi nakapasok sa CWTS na iwan sa ROTC. Tapos sila si Roan. Alimutan ko yung first name ni Roan. Din yun, nagpakalbo yun Long hair yun, di ba? Naalala mo? Si Roan. Si Dicta License. Idol na idol ko. Dicta License, correct. Correct. Dicta License na si Choi, no? Yung vocalist, kamukha niya Sabi ko nung nakita natin. Si Poch. Kala ko talagang siya Sabi ko, Dicta License to, di ba? Sabi ko sa'yo. Long hair, no? Long hair na straight na buhok. Pati yung formahan. Tapos because of ROTC, kalbo bigla. Crush na crush pa naman yun nung isang teacher natin, di ba? Oy, easy. Nagmukhang nagmukhang iba Nung nagpakalbos ko sabi ko nga sayang. Yan, di ba? Meron akong isang gustong itanong sa'yo. Kapag katulad ngayon, di ba, pinag-usapan natin Independence Month, di ba? Meron ka bang mga songs na pumapasok sa isip mo na parang pag narinig mo siya, parang naha-hype yung pagiging Pinoy mo? Yung yung number one sa akin mga kanta ng Yano. Puro Okay. Puro Yano. Okay. Ano in particular? Yung yung ever since talaga yan, yung namimisteryosohan ako. Pero ngayon naiintindihan ko na yung lyrics niya, yung kumusta na. Okay. Yan. Fans na fans ako ni avid fan ako niya ni Dong Abay hanggang ngayon pinapollow ko yan. Si Dong. Ako naman
Ako naman si ano pangalan ng gitarista? Kasi originally pa lang Yano, dalawa lang sila Oo. eh. Dalawa lang sila yung gitarista. Yan. And Dong Abay, no. Mas pumutok lang talaga si Sir Dong Si Abay. si Eric Gancho. Eric Gancho, correct. Oo. Yan, idol ko din yan. Kasi sa totoo lang, aral siya sa music talaga. Ngayon, buo Aral pa rin siya sa yung banda music ni Eric Gancho. May banda rin siya. Asiano, di ba? Asiano talaga. Oo, Yano. Parang ganun. Ayun, tama. Yan. Okay. So, ano pa? Shoutout sa Yano Oo, yan. Tapos and Dong Abay with yung Eric naririnig Gancho. ko dan sa kapatid ko nun, yung kay kanta ni Dikoy, yun, yung Bayani. Yan. Yun naman sa rap naman. Ano din rap naman yun. Rap, Dikoy, pero okay. Ako naman, Dikoy kasi, yan, nag-perform yan dati doon sa amin sa Pembo, kaya na-amaze din na talaga ako dyan eh. Nag-perform sila, may gig sila nun sa Pembo. siya yung nakadurag, di ba? Siya yung nakadurag. Tapos hindi pa siya ganun ka dati. Kumbaga, pag rapper dati, kailangan basag ulo eh. Ganun. Hindi, ako I respect yun. Yung pangalan niya mismo. Dikoy, yun nga. Kumbaga parang siya, hindi siya, di ba? yung pag-rapper, di ba? Yung parang tingin nila basag ulo dati. Pero yun, mabait. Kasi yung ibang rapper that time kasi promotes violence eh. Siya hindi. Oo, mabait. May siya. Alam ko parang magkakasama sila ni Francis M. Kaya ganun ang Kaya ganun mga Nag-perform linya sila nila. nun. Tapos, yun, simula nun sabi ko, ang ganda ng mga kanta ni which is kuya ko nun, talagang nagra-rap na. Doon naman ako napunta sa na yun. Sa line of rap. Sa kuya ko na isa. Sabi ko dun sa isang episode, yun nga, talaga Francis M. din ako yung 3 Stars in the Sun, yung Watawat. Oo, dati pa, yung mga kababayan. Yan. Yeah, mga kababayan, oo. Yan yung ano pa? unang Francis M. Yan, yung Francis M. sa rap yan. Tapos yung kay Dikoy din. Pero kay Dikoy talaga yung tumatak sa isip ko eh. Kay Francis M. kasi parang napaka na siya eh. Kumbaga, napaka-given na maaalala mo agad siya. Pero yung lyrics ba, yung guys, pumapatak sa ko talaga sa utak ko na pagka makabayan na lyrics. Kaya kay Dikoy. Patindi yun yung. So yun mga kaibigan, yung mga nakikinig sa Spotify, if you have a chance, i-search nyo yung kanta ni Dikoy Bayani para marinig nyo rin yung Tsaka makatulong din tayo sa local artist na mag-stream ng music nila. So other than that, may iba ka pang mga naiisip na kanta? Or ako kasi dati pag nagtatrabaho ako, naalala ko dati pinakamahirap kong trabaho construction Kasi nag-immerse ako sa pagko-construction dati, nagsasalansan ako ng hollow blocks noon. Kinakanta ko yung tingnan mo ang iyong palad. Kalyado mo ang kamay. Bamboo. Diyan may trauma ako sa pagko-construction eh. May trauma ako diyan eh. Nabagsakan ako ng dito, ng martilyo, nagpupo ako ng pa-vertical, ganun. Kaya trauma ako dyan eh. Dito, hindi ko na mamalaan. Dugo na pala, akala ko pawis. Dugo. Hindi. Samantalang dati, naalala ko pa nagwe-welding tayo. Welding tsaka piping, di ba? Tapos naapakan ko yung tapos naapakan ko yung upod na welding rod. Ganun din kaya may trauma rin ako sa pag-welding. Kaya alam mo yung sa rep and aircon, sumasabog pag mali yung wiring mo. Pag mali wiring mo, tapos loko-loko sino ba professor natin nun? Sir Bob din? Si Sir Par. Sir Par. Si Par. Si Sir Par. Yung asawa niya, yung teacher natin sa English. Sir Par. Tama, nakasalamin. Tapos, tama yung asawa niya, English professor natin. Tapos parang siya, magkano yung pinabili sa atin? Alam ko, namili tayo ng copper tube, number 10, number 12 na kable, na wire, pati preyon. Tapos pag sumabog, bahala sa wala kang buhay mo, grade. di ba? Parang gano'n. Wala ka pang grade, kasi diba? mali yung, mali yung wiring mo. Mali yung pag-uway. Tawa ko na tawa, sumabog yata. Mabuti, hindi kami. Yung unang group, bago kami. Ako hindi ako nasabugan. Talagang inayaan ko muna sila. Yung may classmate tayong babae. Yun doon ako dumikit eh. Doon ako dumikit kasi si Ligaya. Si Ligaya. Ay, alam mo ba si Ligaya,
Nagtatrabaho ako sa may Ayala, sa may Balero. Yung Balero Tower, may singit ko lang para. Ay, Si ano na siya doon? administrator Big siya. boss siya dun. Oo, siya yung administrator nung Big boss siya doon. Balero Tower ba? Balero Plaza. Dahil kay ano yan? Dahil kay Mambore. Si Mambore, ang napangasawa niya yata yung isa, si Bineraw. Kasi Oo. sila Ano, may istorya, may Sila ano ka na rin ba? May naandun. balita ka ba kay... Ay, May balita ka ba kay Mambore? May balita ka sa kay kanya? Mambore. Oo. Nakita ko sila eh. Last time na nasa Pilipinas ako nung nagtatrabaho sa may Shakey's, katabi lang nung Balero Plaza. Nagkasalubong kami sa ano eh. Nagkasalubong kami sa SM Bikutan. Okay. Pero after that, may mga naririnig na ang kwento pero walang verification, walang hindi parang chismis lang. So ayoko na muna magsalita. Pero yun, tama ka doon sa mga kinukwento mo. Yun nga, si Ligaya, big boss siya doon dahil kay Mambore. Pero nung nawala si Ligaya, si Mambore nang pumalit tsaka si Bineraw. Doon sa okay, yung huling-huli ko sila nakita, tinanong ko nga sila sabi ko, saan kayo nagtatrabaho? Kasi magkasama sila eh. Sabi niya, ito, kami ang administration dyan. Sabi ko, sana si wala na, matagal na. Sabi ko, okay. Yun na nga. Kasi after natin nun, ng college, ng mga ilang taon, inabsorb doon siya nag-OJT. Tapos doon siya inabsorb. Correct. Doon sa Makati, sa Balero. Oo. Balero. Sa ko nun sa Jollibee ako nag-OJT, dire-diretso. Bakit? Si Emil nga, McDo eh. Oo. Dire-diretso, diba? pasok mo. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon pa rin ba? Big boss na rin siya. Okay big boss na siya. Parang regional na yata hawak niya. Ayos. Maano nga Si Romel naalala mo? Si Romel, oo. Yun, sila yung magkakabarkada ang gusto ko kung nasa na si Chip eh. Yung lagi nating niloloko si Chip. Hindi mo ba... Hindi. Naalala mo? Wag na tayo wag na magbibigay ng apelido. Baka si Chip, hanapin si Chip tayo lang yung tawag natin. Namamaril sa Pembo. Yun nga. Lagi nating niloloko si Chip. Pag andyan na si Chip, ayun na, magpapakameryenda na yan. Diba? Oo. Kayo mga naging barkada nun eh. Oo, kasi hindi ko kayang pakisamahan, bugnutin hindi din kasi Basta pag nagsimula magbunot ng balbas yun, mainit na ulo yun. Galit na yun. Ang ginagawa niya kasi sa amin, kumbaga parang kami na yung ginawa niyang mga tagagawa ng assignment, tagagawa ng project, magbibigay na lang siya. Oo, correct. Tapos papameriendahin. Yun, alam ko na. Tapos nagkaka-grade na siya. Na gastos lang siya na no amount sa kanya. Sweldo niya sa inyo binibigay. Parang ganun nga yung nangyayari dati. Kaya natatawa na lang kami. Kumbaga, niloloko-loko na lang natin Kay nila Burn yun. Tsaka si Jobert. Si Jobert, nasa si Fuentes Si ngayon? Jobert, nakapag-asawa uli siya. Nagtatrabaho sa QC. Resto yung... nasa Pinas din. Sa Pinas. Nung huling uwi ko nun, nagme-message sa akin yun. Alam mo, minsan kasi pagka nasa Pilipinas ka, yung time mo, parang ako, naandito ako ngayon. Tapos pag umuwi ako, ang dami kong gustong puntaan. Pero pag nasa bahay ka na, parang ayaw mo na lumabas eh. Yun. Oo, minsan nakakatamad kasi di mo, parang sabi ko pag ang traffic, yung hassle sa labas. Sabi ko nga sa kanya ang dami ko pa namang plano nun. Dalawa kami nun dati. Sabi niya, punta ka dito, ganyan. Sabi ko sa kanya, sige, mag-meet tayo. Pero hindi na natuloy eh. Jobert, pasensya na. Solid din natin nun Sobrang solid din natin nun Nakakatawa din si Jobert nun Si Jobert, alam mo nga, sabi nung technician namin dati sa banda dati, yan, parang, PA ng banda, laging sa lahat ng gig kasama namin. di ba? Tapos hindi naman siya talaga nagbabanda pero parang ang datingan niya talaga kasama mo talaga lagi. Banda. Parang si Mark, di ba? Parang hindi naman siya kumakanta, hindi naman siya tumutug pero siya yung nagiging manager
Di ba siya yung nagiging manager natin pagka Oo. yung may mga nagtatanong na, tas nakakatuwa lang talaga. Si ano din, yung isang classmate natin, soccer player, kasama ni Emil. Oo, si ano, Si, kalimutan. Ano pangalan nun? Oo, yun, basta basta yun. yun, Oo. naalala ko lang. Di ba soccer player silang dalawa ni Oo, Emil eh. kaya nga kahit umuulan. Varsity soccer player. Pero ano yan yata, Ilonggo yata yun, no? Mm-hmm. Kahit umuulan, no? Kahit putik-putik na, no? Nagsasoccer pa rin sila. Anyway. Practice talagang. Anyway, sige. Ituloy natin yung ating, yung ating mga pagbabalik tanaw. So far, gumawa ako ng pointers tulad nga ng lagi ko sinasabi sa ibang mga episode. Wala naman tayong script. Meron lang akong pointers na gusto ko lang mga ipasok lang na para yung mga nakikinig sa atin, hindi naman parang, uy, sila na lang nag-uusap, hindi na kami kasali. Parang hindi na namin naiintindihan kung ano yung pinag-uusapan nila. Parang ganun. So, ito lang. Okay. So, I think pwede na tayong let's call this an episode already. Yun, thank you. Pwede pa tayong mag shout out sino mga gusto mong batiin diyan? Sinishoutout ko lang yung mga tropa diyan sa Pembo. Mga tropa yan, sila Chris, mga Amboys, mga Amapola yan. Number 1 na makikinig yan pag nilabas to. Yun, shoutout sa inyo mga taga Amapola. Tapos isa pa, thank you very much kung susuportahan niyo itong ating channel. Explain lang natin bakit buhay rock and roll, kasi baka sabihin naman kinukuha ko yung term na rock and roll kasi 'di ba kasi pag Pinoy ka kasi, for everything na mangyayari sa buhay mo, halos lahat yan may nakasulat na kanta na pwede mong i-relate. Tapos katulad yan, yung ba may okay lang ba madumi yung background? Okay lang yan, rock and roll tayo mga ganun, 'di ba? Okay lang ba kain muna ako? Sige, rock and roll naman So, pag sinabi kasing rock and roll, you're just being yourself, di ba? Walang halong plastikan, walang halong kabaduyan. Mga parang, sa iba, baduy, pero para sa'yo, game ka ikaw yun ba't kailangan mong, di ba? So, sabi ko nga, it took me a while before, bago ko na-realize na no si Balasi. Kasi super critical thinker. Parang may pagka, yun nga, the producer in me palagi. Maganda ba yung ilaw ko? Maganda ba yung camera ko? So ngayon hindi. Gusto ko talaga, as is na lang, makipagdaupang palad ulit ako sa mga hindi ko na namimit na kaibigan ko. Lalo ka na Nols. Tapos, marinig yung mga kwento na hindi natin na-document before. Baka pagdating ng panahon, pag nire-rewind mo, di ba, syempre, at least merong record ng yun. Tapos, maranasan naman natin yung mga hindi natin naranasan na, as membro ng banda na ini-interview sa isang show. Totoo yan. Parang tayo lang din, pag nagkwentuhan tayo ng brother band, di ba? Yung interviewhan pa. Oo. Interview, tanungan, ganyan, di ba? Tapos, kung nai-record nga lang natin yung mga panahon na yun, parang kung babalikan mo ngayon, ginto yun. Oo nga Di ba? Kaso, hindi natin nagawa. Wala tayong chance ng panahon na yun. Nang pasok, di ba? Oo. Yung pag malayo yung pagitan ng subject. Oo nga Tapos, after ng isang araw sa school, pag may gig, ayun, sobrang busy natin. Kala mo, mga talagang nagtatrabaho. Kasi walang ibang pinag-usapan. Anong intro? Paano yung chorus? Paano natin tapusin? Ganun yung mga dialogue natin. So, ayun. So, shoutout sa mga binanggit mo. Tapos, shoutout din sa mga kaibigan natin dyan. Meron lang akong ipapakita sa screen. Meron akong shoutout page. Shoutout kay Ma'am Nestle. Mga bago nating followers sa Spotify. And hopefully, mag-follow na subscribe sa iba nating mga platform. Kasi as of now, nasa Spotify pa lang tayo, pero gusto kong tumawid sa Apple, iTunes, and syempre meron tayong video format nito. So, baka mag-Facebook tayo and YouTube. Yun. Kay Crystal Talamo, shoutout sa'yo. Kay Rothlyn Babor, sa kanyang husband. Kay Bibi Zamita Yasi. Kay Charmaine de la Cruz. Kay Jonas Domingo Pañero. Kay Giselle Versosa, Neil Brian Lima, Edward Pablico, kumpadre. Kay Ninong Leoncio Subiaga from Tarlac. Ay Ninang Mili Subiaga from Tarlac also. Kay JP, Jan Prince Subiaga, thank you very much. Kay Saibzur Arazad from Mindanao. Yan, thank you very much for your support.
Kay Miss Karen Santa Maria of Department of Science and Technology, thank you very much. Kay War Booms, ang presidente ng aking pinaka-last na class na tinuruan. Kay Ma'am Ellen Suarez, Ma'am, thank you very much. Kay Sir Gerald Rea, Sir, sarudo ko sa'yo. Kay Brother Noypi 811, yan yung ating guest from our last episode. Kay Sir Jeric Angeles, kay Sir Christian Chua, thank you very much for the opportunity. Thank you very much, sir. Kay Architect John Angelo Villanueva, kay Adrian Villanueva, kay Sir Rico Gonzalez, my producer and boss, and Ninong, thank you very much. Kay Sir Kenneth Longares, thank you very much for following us sa Spotify channel natin. Kay Clyde Victoria, mga kasama ko sa production. Kay Brother Jerbil Moncada. Kay Miss Pawi Fornia, thank you very much for your support. Kay Sir Luis Tamondong, my very first follower. Kay Sir John Fernandez, thank you very much, sir. And kay Jeline Matalang, yon. So, and of course, syempre to my wife, kay Cheryl, thank you very much. Balik tayo sa ating screen and meron ka pa bang mga follow-up na mga gusto pang i-shout out or batiin? Yun. Nakakatuwa, no? Parang totoong program na. Pang ilang episode pa lang. Ang dami nang nagpapa-shout out. Pleasure lang na uli na magkita ulit. Magkita, mag-chat na sa ganito, no? Nakakapanibago kasi sa streaming pa pala. So, next time, pero hindi pa tayo live, message lang yan, video call, ganito. Shoutout sa mga kaibigan mo dyan, sa mga kasamahan mo dyan, sa mga workmates mo dyan, sa mga Pinoy dyan sa Jeddah, Saudi Arabia. Shoutout sa inyo lahat. Sana makinig sila. Yan. No, sana mag-guest din natin sila dyan. Ko rin dito sa church, mga kasama namin. Kung pwede, i-guest din natin sila. Sobrang busy tao ng mga yan. Pero kahit busy yan, napaglalaanan naman tayo. Iparamdam natin sa kanila na na hindi tayo namimili. Kahit sino pwede dito sa programa natin. Basta may kwento, buhay rock and roll. Kaya nga Yun. So Nols, thank you very much for your time. Salamat din, Master Pao. At na-guest. Anytime. My pleasure. Yun. So guys, maraming salamat sa inyong pakikinig. Again, nag-overtime ulit ako pero I don't care kasi masaya yung kwentuhan. And sa mga susunod na episode namin, baka mag-open na ako ng poll and comment section sa Spotify kung makikita nyo yan, no? Free naman yan. Huwag kayong matakot mag-download ng Spotify. Hindi ka nyan sisingilin. Masaya yan kasi you can listen to your favorite songs dun sa loob ng Spotify. But of course, syempre, para masuportahan nyo din yung mga artist natin kahit hindi na yung programa. Pansamantala, no? Suportahan nyo lang yung mga Filipino artists natin by subscribing to Spotify, having a premium account is malaking bagay po yan. And yun, that's it. Hindi ko alam kung paano tatapusin yung kanta. So, thank you very much for listening. Again, this is Pao and we have Nols there and rock and roll.